Si Tio Suni po ay nagkasakit. Simula po nang siya magkasakit, bali mga meses, mga mare, 2 buwan po siya nakomatose. Simula po noon ay nung siya magising ay ang kanyang isip po ay nananatili dun sa mga nakalipas niyang nakaraan. Kaya sa makatid mga meses, mga mare, si Tio po ay sabi nga po ay late yung kanyang isip sa ngayon. At ang laging nasa isip niya, yung mga nakalipas na nangyari sa buhay niya. Yung mga naging buhay niya nung panahong hindi pa siya nakukumatos. Si Tio Suni po, ang aking tiyo, ay mayroong ang 2 anak at saka asawa. At yun po hanggang sa ngayon po palaisipan sa amin kung bakit simula po nang siya magkasakit ay hindi na po siya binalikan ng kanyang asawa at saka po hindi rin na inalagaan ng kanyang 2 anak dahil nung time na siya magkasakit ay maliliit pa yung anak niya at so sa ngayon po naman ay malalaki na yung isa may asawa at isa'y dalaga pa ay para po sa akin ay ako pinagtataka kung bakit si Tio ay sa kabila ng lahat ay simula nung siya magkasakit ay hindi na siya pinuntahan ng kanyang mga anak, kahit yung mga anak man lamang. Ang natatandaan ko ay parang 2 to 3 times ko lang na nakita na pinuntahan siya ng kanyang anak. Pero yung anak niyang panganay naman, siya ay pinapadalahan paminsan-minsan ng kanyang mga pagkain grocery. At ang nagdadala ay yung kanyang manugang. Pero minsan lang din ko pong nakita. Mga meses, mga mare. So nakita ko po naman si Tio ay hindi ganun kasamang magulang. Ay kaya po hanggang ngayon po ay ako'y nagtataka kung bakit naging ganun ang kalalagayan ni Tio Suni. Naging ganun ang sitwasyon kung sa kanyang mga anak, ang pakikitungo ng kanyang mga anak. Pero mabait po naman yung kanyang mga anak dahil ang di ko lang po naging alam, naging dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi nila maalagaan yung kanilang magulang. Ako po naman mga meses, mga mare, ay meron ding magulang. At nung nga pong nabubuhay pa si nanay at si tatay, ay si tatay po kahit hindi ganun ka-perpekto bilang isang ama, pero may pagmamalaki ko ay siya aming inalagaan at hindi namin pinabayaan sa kabila ng kahirapan ng buhay. And po mga meses, mga mare, si Tio po ay pinagawa ng bahay doon sa likod ng bahay ni tatay na siya lang yung nakatira. At kami pong mga pamangkin at ang siya nag-iintindi sa kanya. At siya po naman, hindi namin pinababayaan. At mga meses, mga mare, at nandyan po si Tia Dina, ang kanyang hipag, asawa po nung kapatid ni Tio Sun na si Tio Lari, asawa ni Tio Lari, na matyagang nagbibigay po ng pagkain. Saka po si Ate Pat, na kapatid naman ni Tia Dina. Saka yung mga kapitbahay ay tulong-tulong po pagbibigay ng pagkain sa kanya. At yun nga po mga meses, mga mare, di palibhasa yung late yung isip niya ay siya po ay hanggang sa paliligo, kinakailangan paliguan namin. Kaya yun nga po mga meses, mga mare, ako po'y pumupunta sa kanya at pumunta sa kanya para siya'y paliguan. At yun nga po kadalasan siya naglalakad sa kalsada na wala na sa kanyang sarili. At yun nga mga meses, mga mare, at sabi ko nga po, hindi naman siya namin pinababayaan. Nagkataon lamang po talagang yung kanyang isip ay yung isip pa nung siya'y malakas pa na siya'y palagi sa tabing dagat, sa tabing aplaya. At siya nga po ay nanghuhuli ng bangus ng time na iyon. Kaya pag siya po ay nawala, asahan mo po pupunta doon sa dagat para po kanyang tingnan kung may mahuhuli daw siyang bangus. Kumbaga yung isip niya nananatili nung time na siya ay malakas pa bago siya makumatos. Ayun nga po mga meses, mga mare, at ito po ibinidyo ko. At para po ipaalaala sa ating mga anak na ating mahalin at pahalagahan ng ating magulang habang sila'y nabubuhay pa. Dahil kailan natin sila arugain, mamahalin kung sila ay wala na. O di po baga mga meses, mga mare. Hindi ko po pinagyayabang na ako po bilang isang anak at ako po meron ding magulang, na naging magulang ng sumakabilang buhay ng aking mga magulang. Si Tata Pinaratay, pero hindi po ni minsan namin pinabayaan.
At kahit nga po mahirap ang buhay, ipinadama namin sa kanya nung siya ay nabubuhay pa na kung gaano siya namin kamahal. Kaya mga meses, mga mare. Ayan po, at pinaliguan ko si Tio. At ultimo paliligo, siya po ay kinakailangan papaliguan mo. At susuyuin pa namin bago siya mapaliguan. At yun nga po, at hindi lang po ako ang nagpaligo diyan. Katulong ko po si Marichu, yun po isa kong pinsan. At mga meses, mga mare, hindi lang ako at hindi lang kami ay nagpapaligo diyan. Halos kaming lahat ng mga pamangkin niya, kami halinihin ng pagkapaligo sa kanya, pagpapakain. Ay di kadalasan nga po ay kalapit si Tia Dina, ay di si Tia Dina ni na Ate Pat ang kadalasang nagpapakain sa kanya. At ang mga kapitbahay, yun din po kadalasan po nagbibigay ng pagkain sa kanya. Kaya mga meses, mga mare, mga anak, kayo ay sana ay hindi ko naman sinasabing masama ang kanyang mga anak. Siguro po may dahilan yung kanyang dalawang anak kung bakit hindi siya inaaruga ng kagaya ng pag-aruga ng isang anak sa isang magulang. Siguro po may dahilan sila at yun po ang hindi ko alam at hindi ko rin lubos maunawaan. Kung ano naging dahilan nila para matiis nila ang kanilang magulang na makita na nasa ganyan sitwasyon. Ayun mga meses, mga mare, tuwang-tuwa po ako at yung nung time na iyan, matapos ko po siyang gupitan at ginupitan ko po ng buhok, inahita ng balbas, bigote, ay siya po tuwan-tuwa. Siya po nakikipagkwentuhan sa akin na may pagtatawa po siya diyan. At sabi sa akin, ginagawa ko daw po siyang bata. At sa Tiyo, ikaw ay aking papaliguan. Ay kita ko po, bakas ko po sa kanyang mukha, ang tuwa. At habang siya pinapaliguan, si Ichu po naman ay nagpiprepare ng kanyang bibihisin ng ipapalit na damit. At yun nga po, pagkatapos kong paliguan, ay di aming pinalitan ng damit. Sabi sa akin huwag mo na ipapakita pag ako yung binihisan. At habang po siya aking ginugupitan, sabi ko sa kay Tiyo, ibibidyo kita at para makita ng mga anak mo. O halimbawa, o kunwari, kausap mo sila, anong sasabihin mo? Ay tuwan-tuwa po siya, sabi po niya sa akin, ako po ay ibigay mapayak at sabi po niya sa akin ay, mahal na mahal ko sila. Yun po ang inimik niya. Yun po lang mga meses, mga mare. O di po baga, sabi nga po ay, tayong mga anak ay kahit anong sama ng ating magulang ay ating mahalin at alagaan habang sila nandiyan pa. Habang sila ay buhay pa, ipadamat pa at iparamdam natin sa kanila. Yun na nga po, ipadamat iparamdam, may isahan iparamdam natin sa kanila na kung gaano natin sila kamahal. At mga meses, mga mare, ako po ay natutuwa. At kami po nawang mga pamangkin niya sa kabila ng kahirapan sa buhay. Nandyan po si Ate Emma, si Ate Dudi, si Ate Mie. Tulong-tulong po kami pag-aalaga sa sina Kuya Pipay. O di po baga mga meses. Ay, kumusta yung anak mo? Sabi mo. Ay, ba't ka nagtatawa? Sabi mo. Sabi mga anak ko, ako inyo naman puntahan. Sabi mo. Sabihin mo. Sabi mo punta. Aba, puging-pugi ka ngayon. At ikaw, bagong ligo. Oh. Malamig yung pero naligo, hani. Eh, bakit ano nangyari sa'yo kanina? Bara bara ka? Pero tinulak ako na ayaw. Ay, itinulak kanino? Ha? Sino nagtulak sa iyo? Ate, baka naman tatanga-tanga lang eh. Bara. Ay, gumagamay kinabara. Barang-bara ako. Hindi kay puro putik. Ay, kaya nga kay puro putik kay kuhaan. Ikipaliguan ko yung hagot ng putik mo. O sabi mo, ito agad ako naman yung bisitahin. Sabi mo. Sabi mo, mahal mo ba yung mga anak mo? Anak ko naman. Mga anak mo, mga mahal mo? Kahit hindi ka mahal? Mahal ka? Abay, mahal ka naman talaga. Si Shunay nagpadala nga sa iyo yung mag-asawa ng kawan, grocery. Oh, din mo. Tumingin ka.
Ito naman katay, katabagay mo kamukha, hindi. Ayaw, pumayag na kamukha ko. Abay, ayaw, pumayag na kamukha kami. Ba, bakit? Ikaw na pogi. Ako naman maganda. Hindi ako kamukha mo. Oo, kausapin mo. Kakain ka na? Bago pa ang babae. Ay, hala. Sige. Kaya matulog na ha. May kakadin nata bago natag ito ha. Kasi may pagwalis kita nito pag init. Lilinisin nata ha. Ha, lilinisin nata.